Ika-negatibo 45 na kaarawan ng anak kong si Rosa. At maaga akong dumating sa bahay niya dala ang keke na espesyal kong ipina-order sa paborito niyang bakeshop sa Makati. Nagkakahalaga ito ng 11,500. Pero para sa nag-iisa kong anak, walang masyadong mahal. Kumatok ako sa pinto na nakangiti. Umaasang sisilay ang ngiti niya na parang noong bata pa siya. Pero pagbukas niya, nakasimangot siya ng todo. Ah, ikaw pala. Bulong niya nang hindi man lang tumingin sa akin. Maligayang kaarawan, anak ko. Sabi ko sabay abot ng keke na may kandila na. Dala ko ang paborito mong chocolate strawberry. Gaya noong maliit ka pa. Malalim siyang bumuntong hininga na parang mabigat na pasanin ang mga regalo ko. Nay, kailangan natin mag-usap. Sabi niya ng malamig. Pinapasok ako ng walang ni isang, salamat, sa keke. Umupo kami sa sala ng maganda niyang bahay. Bahay na ako mismo ang buong pinondo noong mag-asawa sila ni Danilo. 50,000 piso, 50,000, ang hinugot ko sa buong ipon ko sa buhay. Pera na ipinagkait ko sa sarili ko. Ipinambayad sa double shift ko bilang nurse sa loob ng 40 taon. Alam mo, Nay, simula ni Rosa sa malamig na boses na naluma na sa nakaraang ilang taon. Marami akong iniisip tungkol sa kaarawan ko, tungkol sa regalo, at kung ano talaga ang magpapasaya sa akin. Masigla akong tumango. Siyempre naman, anak. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, bibilhin ko. Biyahe, alahas, o yung bagong kotse na binabanggit mo. Tiningnan ako ni Rosa ng diretso. At ang nakita ko roon ay nagpanginig sa akin. Purong paghamak. Ang pinakagusto kong regalo sa kaarawan ko. Sabi niya ng dahan-dahan, parang nilalasap ang bawat salita, ay mamatay ka na lang. Natigilan ang mundo. Literal na parang may bumunot ng puso ko sa dibdib. Paulit-ulit na umugong sa tenga ko ang sinabi niya. Ang anak ko, ang sarili kong anak, hiniling ang kamatayan ko bilang regalo sa kaarawan niya. Ha? Anong sinabi mo? Bulong ko. Ramdam ko na ang luha sa mga mata. Narinig mo naman. Patuloy niya ng malamig na parang mga kutsilyo ang bawat salita. Sawang-sawa na ako sa iyo, Nay. Sawang-sawa sa walang tigil mong tawag, sa biglang pagpunta, sa palagi kang nandito nakakaabala. Mas magiging madali at masaya ang buhay ko kapag nawala ka na lang. Nanginginig ang mga kamay ko. 72 taon akong nabuhay. 45 taon akong naging nanay niya. At hindi ko kailanman inakala na maririnig ko ang mga salitang iyon mula sa bibig niya. Rosa, nasabi ko sa gitna ng higbi, nanay mo ako. Lahat ibinigay ko sa'yo. Lahat isinakripisyo ko para sa'yo. Kaya nga, putol niya, tumayo mula sa sofa. Kaya nga nakakasamid ako. Hindi ako makahinga sa walang tigil mong presensya. Kailangan ko ng kalayaan. Kailangan mong tantanan mo akong mabuhay ng walang drama mo at pangangailangan mong emosyonal. Hawak ko pa rin ang 11,500 na keke. Nagsisimula ng matunaw ang mga kandila. Nawala ang lahat ng pinangarap ko para sa araw na yon. Yakap, tawa, simpleng salo-salo pamilya. Anak, pilit ko ulit. Gusto ko lang makasama ka, maging bahagi ng buhay mo. Ikaw lang ang meron ako. At yan ang eksaktong problema, sagot niya, nakapamewang. Na ako lang ang meron ka. Maghanap ka ng sarili mong buhay at tantanan mo ako. Tumayo ako, nanginginig ang mga tuhod. Bitbit ang keke na ngayon ay parang pangungutya na. Hindi ko lubos maisip na sinasabi mo to sa akin. Bulong ko, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Lahat ng ginawa mo, tawa siyang mapang-uyam. Nay, lahat ng ginawa mo ay para sa sarili mo rin. Para maramdaman mong kailangan ka. Para makontrol mo ang buhay ko. Pero hindi na ako bata. Lumakad ako papunta sa pinto. Pakiramdam ko bawat hakbang ay nagkakahalaga ng taon ng buhay ko. Pagdating ko sa may pintuan, lumingon ako isang beses pa. Umaasang makakakita ng pagsisisi sa mga mata niya, nang bakas man lang ng matamis na batang noon. Pero wala akong nakita kundi pagkainip. Pagkainip na makaalis na ako, para maipagdiwang niya ng mapayapa ang kaarawan niya nang walang abala na kinakatawan ko. Maligayang kaawan, Rosa, bulong ko. At lumabas ako ng bahay na yon. Isinara ang pinto sa likod ko. Hindi ko alam noon na yon na ang huling beses na makakapasok ako roon bilang ina na nagbuwis ng lahat. Dahil ang hindi alam ng anak ko, ay binuhay niya sa akin ang bagay na matagal nang natutulog sa loob ng ilang dekada. Umuwi ako sa maliit kong apartment na nanginginig ang mga paa at sirang-sirang puso. Napunta sa basurahan ang 11,500 na cake. Ang natunaw na kandila ay salamin ng luhang walang tigil sa pagpatak. Naupo ako sa lumang sofa, paihong sofa kung saan ko siya pinadede noong sanggol pa siya, kung saan ko siya binasa-basa ng kwento sa loob ng maraming taon, kung saan ko inyakan ang tuwa tuwing tatawagin niya akong Nay.
Paano ako napunta rito? Paano hiniling ng sarili kong anak, na 9 buwan kong dinala sa sinapupunan, namamatay ako ng ganoon kalamig? Nagsimula akong alalahanin ang lahat. Talagang lahat ng ginawa ko para sa kanya sa nakalipas na 45 taon. Noong 3 taon siya at nagka-pneumonia, nag-triple shift ako sa ospital para maipambili ng gamot niya na 68,000 na hindi sakop ng insurance. Pera na nakuha ko sa pagbebenta ng alahas ng yumao kong nanay. Noong 16 na anyo siya at gustong-gusto sa prom, nag-weekend ako ng 4 na buwan para mabili ang pinggon na 45,000. Tila kahapon pa rin ang ningning ng mga mata niya nang sinukat niya ito. Salamat, Nay. Ikaw ang pinakamabait sa buong mundo. Sabay yakap ng mahigpit. Sa kolehiyo, nang 3 beses niyang palitan ang kurse. Binayaran ko bawat semestre nang walang reklamo. Kabuuang 2,400,000. Pera na nakuha ko sa pangalawang mortgage ng bahay. Huwag mag-alala, anak. Sabi ko tuwing tumatawag siyang umiiyak. Pinakamahalaga ang pag-aaral mo. Noong kinasal sila ni Danilo, ako ang nag-organisa at nagbayad ng buong kasal. 2,000,000 para maging perpekto ang araw niya. Pinakamagandang ballroom sa Tagaytay. Pinakamagagandang bulaklak. Menu na pinili niya ng walang limitasyon sa presyo. Gusto ko lahat makuha ng prinsesa ko. Sabi ko habang pumipirma ng tsek. At pagdating sa bahay, yung mismong bahay na kinahihiyan ako ngayon, noong mag-decide silang bumili ng unang property, ni hindi ako nagdalawang isip. Huwag mag-alala sa down payment, akong bahala. 8,500,000 galing sa ipon ko para sa retirement. Hindi pa doon natatapos. Noong dumating ang kambal 5 taon na ang nakaraan, naging libre akong yaya. Tuwing gustong lumabas ni Rosa at Danilo, ako ang naiiwang walang bayad. Masaya pang tumulong para mabuhay nila ang buhay na pinapangarap. Noong mawalan ng trabaho si Danilo noong 1 taon, sinong nagbayad ng buwanang 70,000 sa bahay sa loob ng 8 buwan? Ako. 560,000 galing sa pensyon ko. Kaya ilang linggo akong kumain ng kanin bagong para maabot ang sweldo. At noong kailangan ng kambal ng braces, isa pang 230,000 na ibinigay ko ng walang reklamo. Huwag mag-alala, sabi ko sa kanilang mga nakakabahalang mukha. Para sa apo, lahat gagawin ng lola. Tumayo ako mula sa sofa at pumunta sa desko kung saan itinatago ko ang lahat ng resibo. Lahat ng patunay ng bawat sentimong ibinigay ko sa anak ko at pamilya niya. May mga kahon at kahon ng papeles, hindi dahil sa hindi ko tiwala, kundi dahil ipinagmamalaki ko noon. Nagsimula akong magbilang. Pagpapalaki kay Rosa mula babi hanggang nakatayo na siya. Mga 11,500,000. Kolehiyo, 2,400,000. Kasal, 2,000,000. Down payment, 8,500,000. Bayad sa bahay noong walang trabaho si Danilo, 560,000. Braces ng kambal, 230,000. Regalo tuwing Pasko at karawan sa loob ng maraming taon, mga 600,000 pa. Kabuuan, higit 26,000,000. Halos kalahating bilyon na ipinuhunan ko sa kaligayahan niya. At lahat yon para marinig na ang pinakamalaking wish niya ay mamatay ako. Tumulo ang luha sa mga resibo habang nagdadagdag at nagbabawas. Kung inilagay ko yon sa time deposit o mutual fund, ngayon ay may mahigit 35,000,000 na ako. Maaring nakatira ako sa magandang bahay, nag-ikot sa mundo, nag-enjoy ng komportableng retirement sa halip na magbilang ng barya sa maliit na apartment. Pero hindi. Pinili kong mamuhunan sa pag-ibig. Pinili kong maniwala na sulit ang bawat sakripisyo, dahil may anak akong magmamahal at mag-aalaga sa akin pagtanda ko. Gaano ako katanga? Kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Rosa. Kailangan ko pang marinig ulit ang boses niya. Ano na naman yan, Nay? Sagot niya ng may inis pagkatapos ng ika-5 ring. Rosa, kailangan ko lang malaman kung seryoso ka talaga sa sinabi mo kanina. Siyempre seryoso ako. Sagot niya ng walang bahid ng pagsisisi. Oras na para intindihin mo na kailangan ko ng space. Obsession mo sa akin, hindi healthy. Obsession. Ulit ko, hindi makapaniwala. Tawag mo sa pagmamahal ng ina obsession. Eksakto. At sana pagkatapos ng araw na to, nakuha mo na ang message. Kailangan mong igalang ang boundaries ko at tabayaan mo akong mabuhay. Binabaan ko ang tawag ng hindi nagpapaalam. Walang pagkakamali. Talagang naniniwala ang anak ko na pasanin ang pag-ibig ko. Problema ang presensya ko sa buhay niya. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Nakatingala lang ako sa kisame. Naalala ang bawat magandang sandali namin. Bawat yakap, bawat mahal kita, nay na nanggaling sa bibig niya. Puro kasinungalingan ba yon?
O nilamon lang siya ng sobrang pagiging makasarili na hindi na niya nakikita ang pangangailangan ng iba. Nang magnegatibo 3:00 ng madaling araw, may nagbago sa loob ko. Ang lungkot ay nagsimulang maging galit, pagkamuhi sa sarili, at malinaw na pagkaunawa na ginamit, at itinapon ako na parang basahan. Gusto ng anak ko na mamatay ako. Sige, baka oras na para ibigay ko nga sa kanya ang eksakto niyang hiningi. Kinabukasan, gumising ako na malinaw ang isip na hindi ko pa naranasan sa maraming taon. Ang lungkot ay napalitan ng mas malakas, determinasyon. Kung gusto ni Rosa na mawala ako sa buhay niya, mawawala ako, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Nagbihis ako ng pinakamaganda ko at lumabas na may malinaw na layunin. Unang punta, bangko kung saan may joint savings kami ni Rosa para sa emergency ng bahay nila. May 1,150,000 doon na idineposito ko, just in case. Good morning po, Ginang Cruz. Bati sa akin ni Manager Reyes na kilala ako ng matagal. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Isasara ko po ang joint account number 45872891. Sabi ko na nakangiti. Ngiti na akala niya kabaitan. Pero puro paghihiganti pala. Sigurado po kayo. May laman po yan na 1,150,000. Siguradong sigurado. Ilipat niyo po lahat sa personal account ko. Makalipas ang ilang minuto, nakabalik sa akin ang 1,150,000. Simula pa lang yon. Pangalawang punta, opisina ng housing loan. Noong nawalan ng trabaho si Danilo noong nakaraang taon, ako ang nagkuseg. Meaning, kung hindi nila mabayaran, ako ang mananagot. Pero may karapatan din ako sa property. Pagpasok ko, kumusta po, Ginang Cruz? Bati ni MS Santos. Gusto ko po suriin ang kontrata kung saan ako co-signer. Gusto ko malaman eksakto ang mga karapatan ko. Habang hinahanap niya ang papeles, naalala ko ang araw na pinirmahan ko yon. Umiyak si Rosa sa tuwa. Salamat Nay, hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala ka. Ikaw ang tagapagligtas namin, sabay yakap. Nang mayabot ang folder, bilang co-signer po, responsible kayo kapag hindi nila nabayaran. Pero may karapatan din kayong bawiin ang property kung mapatunayan ang panganib ng default. Perfect, sabi ko. Alam kong muli na namang nawalan ng trabaho si Danilo noong 1 linggo. Impormasyong ibinigay sa akin ni Rosa mismo nang hindi niya alam ang kahihinatnan. Akala niya hihingi siya ng tulong. Hindi niya alam na ibinibigay niya sa akin ang mga sandata. Pangatlong punta, abogado kong si Ati. Andres Santos, 70 anyos, matagal ng kaibigan ng yumaong asawa ko. Kilala niya ang buong kwento ko. Andres, sabi ko pagkaupo, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay na napakahalaga. Gusto ko baguhin ang last will and testament ko. Nagtaas ang kilay niya. May nangyari ba kay Rosa? I told him everything. Lahat ng masasakit na salita, bawas sandali ng paghamak. Ang lamig ng hiniling niya ang kamatayan ko sa kaarawan niya. Tahimik siyang nakinig, lalong sumeryoso ang mukha. Julieta, pasensya na sa lahat ng pinagdadaanan mo. Hindi ko akalain na kaya ni Rosa, yan pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Ako rin, buntong hininga ko. Pero tapos na ang desisyon ko. Ibigay lahat sa charitable institution para sa mga ulila. At magtatag ng trust fund para sa kambal. Pero hindi makakahawak si Rosa hanggang 25 anyos sila. Kaya po yan. Tumango siya habang nagsusulat. Palitan din po natin lahat ng beneficiary ng life insurance at savings na may pangalan niya. Sa loob ng 2 oras, binago namin lahat. $100,000 life insurance, savings, apartment, investments, lahat na punta sa Pangarap ng Mga Ulila Foundation, kung saan ako nagvo-volunteer noon. May isa pa, sabi ko bago matapos. Ihanda mo rin ang papeles para bawiin ang bahay nila Rosa. May karapatan ako bilang co-signer. At nawalan na naman ng trabaho ang asawa niya. Naintindihan agad niya. Sigurado ka ba talaga, Julieta? Siguradong sigurado. Sagot ko na may determinasyong nakakagulat maging sa sarili ko. Sabi niya mas madali ang buhay niya kapag nawala ako. Sige, mawawala ako. Pero unang-unang tiyakin ko na matutunan niya kung ano talaga ang mabuhay nang wala ako at wala ang lahat ng ibinigay ko. Nang lumabas ako sa opisina ni Ati. Andres, madilim na. Pero pakiramdam ko, bagong gising mula sa mahabang pagkakahimbing. Sa loob ng 45 taon, nabuhay ako para kay Rosa. Isinantabi ko ang sarili kong pangarap para ibigay lahat ng gusto niya. Tapos na. Umuwi ako, nagbuhos ng red wine, matagal ko nang hindi ginawa, at nagtuos sa sarili ko. Bagong pakiramdam, pero nakakawala ng dinadala. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang travel agency
para sa mga retirado na may package sa Europe. Magandang gabi po. Julieta Cruz po ito. Nakita ko po yung ad nyo tungkol sa pamumuhay sa Switzerland. Pwede nyo po ba akong bigyan ng kumpletong impormasyon? Siyempre naman po, Ginang Cruz. Maraming Pinoy na retirees ang pumupunta roon. May temporary stay hanggang permanent residency po kami. Lahat po, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Gusto ko malaman lahat kung paano magsisimula ng bagong buhay sa Switzerland ang 72 anyos na babae. Pagkababa ng tawag, tumayo ako sa bintana at tiningnan ang lungsod kung saan ako lumaki. Malapit na, lahat ng ito ay magiging alaala na lang. Hiniling ng anak ko na mawala ako bilang regalo sa kaarawan niya. Ibibigay ko sa kanya sa pinakamalupit at pinakamagandang paraan. At ang hindi alam ni Rosa, ang hiling niya ay siya palang magiging pinakamalaking bangungot niya. Sa mga sumunod na araw ay parang roller coaster ang damdamin ko habang lihim akong naghahanda. Tuwing umaga, gumigising ako na may halo ng sakit at matinding determinasyon. Para bang natulog ako ng mahaba na puro para lang pasayahin si Rosa. At ngayon ay sa wakas nabubuhay na ako para sa sarili ko. Isang Miyerkules ng umaga, tumunog ang cellphone ko. Si Rosa. Sandali akong natigilan. May bahagi pa rin ng puso ko na umaasang magsusori siya. Napaka-inosente ko pa pala. Nay, sabi niya sa malamig na boses na kinagawian na niya kamakailan. May favor sana ako. Walang kumusta. Diretso sa punto. Parang personal assistant niya ako. Ano yon? Tanong ko. Curious kung gaano kalayo ang kapal ng mukha niya. May presentation ang kambal sa school sa Biyernes. May importanteng company dinner kami ni Danilo. Pwede mo bang bantayan sila ngayong gabi lang? Ang sarap ng irony. Ang babaeng hiniling ang kamatayan ko bilang birthday gift. Ngayon humihingi na naman ng yaya na parang walang nangyari. Hindi pwede. Simpleng sagot ko. Anong ibig mong hindi pwede? Gulat na tanong niya. Halatang hindi sanay na tinanggihan siya. May iba akong lakad. Sabi ko habang nakangiti kahit hindi niya nakikita. Ano namang lakad yan? Tanong niya na may mapanlait na tono. Parang sa 72 anyos ko ay walang karapatan akong magkabuhay. Lakad na wala kang pakialam. Kalmado kong sagot. Humanap ka ng ibang yaya. Pero nay, paano ko mahahanap agad? At kailan pa kita pinabayaran kapag nagbabantay ka sa mga apo mo? Ayan na, ang emotional blackmail na ginagamit niya sa akin sa loob ng maraming taon. Pero hindi na ubra ngayon. Mula nang sabihin mo na ang pinakamalaking regalo mo sa kaarawan ay mamatay ako. Simula ngayon talaga akong mawawala sa buhay mo. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Maya-maya ay tumawa siyang pilit. Seryoso ka. Parang bata kang magtantrom. Akala ko matapos ng ilang araw tapos na ang drama. Hindi drama ito, Rosa. Ito ang paggalang sa wish mo. Gusto mong mawala ako. Sige, mawawala na ako. Bahala ka. Inis na sabi niya. Pero huwag ka nang umiyak mamaya kapag nalulungkot ka na mag-isa. Binabaan niya ako. Perpekto. Bawat pakikipag-usap ay nagpapatunay na tama ang desisyon ko. Kinahaponan, pumunta ulit ako sa bangko at nag-withdraw ng halos lahat ng ipon ko. 1,700,000 cash na nilagay ko sa sobre at itinago sa personal safe ko. Pera na gagamitin ko sa bagong buhay ko sa Switzerland. Tinawagan ko rin ang travel agency at kinumpirma ang flight ko. Martes papuntang Zurich, open-ended ticket. 285,000 ang binayaran ko nang walang kurap. Pinakamahal at pinakamatalinong investment ko sa maraming taon. Huwebes ng umaga, may hindi inaasahang bisita. Si Aling Elvira, 68 anyos, kapitbahay ko sa tapat na apartment. 5 taon na kaming magkaibigan. Julieta, sabi niya habang umiinom ng kape sa sala ko. Iba ang aura mo ngayong mga araw na to. May nangyari ba? Kinaibigan niya akong tahimik na saksi sa lahat ng sakripisyo ko kay Rosa. Nakita niya akong kanselahin ang lakad namin para tumakbo kapag kailangan ako ng anak ko. Nakita niya akong bumili ng mamahaling ulam para dalhin sa kanila habang ako ay dilata lang ang kinakain para makatipid. Ikinuwento ko sa kanya lahat. Lahat ng masasakit na detalye noong kaarawan ni Rosa. At lahat ng plano ko ngayong linggo. Diyos ko, Julieta. Bulong niya na nangingilid ang luha. Hindi ko akalain na kaya ni Rosa na maging ganon kalupit sa'yo pagkatapos ng lahat. Ang masakit pa, paliwanag ko. Parang normal lang sa kanya na itapon ako. At talagang pupunta ka ng Switzerland. Nakabili na ako ng ticket. Martes alis ako. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Alam mo namang buong-buo ang suporta ko sa'yo. Di ba? Hindi mapapatawad ang ginawa ni Rosa sa'yo. May isa pa pala. Sabi ko at ibinaba ang boses. Kailangan ko ng tulong mo sa isang napakahalagang bagay.
Ikinuwento ko ang buong plano. Gusto ko paniwalain si Rosa na talagang namatay ako. Kahit pansamantala lang. Si Aling Elvira ang magiging accomplice ko. Siya ang makakakita sa walang laman kong apartment at magdadala ng sulat pamamaalam. Brilyante yang plano mo. Sabi niya na nakangisi. Sa wakas matututo, yang anak mong walang utang na loob. Tulungan mo ako. Siyempre. Sa totoo lang, kailangan nga niya yan para magising. Noong gabing yon, sinulat ko ang pinakamahalagang liham ng buhay ko. Liham na makikita ni Rosa sa mesa niya at magpapabago ng lahat magpakailanman. Paulit-ulit kong isinulat at binago hanggang perpekto. Minamahal kong Rosa, hiniling mo sa akin bilang regalo sa kaarawan mo na mawala ako sa buhay mo. At ipagkakaloob ko ang wish mo. Kapag binabasa mo ito, malayo na ako. Sinisimulan ang buhay na matagal ko nang dapat sinimulan imbis na isakripisyo lahat para sa'yo. Isinulat ko sa loob ng maraming oras ang bawat piso't sentimo na ibinigay ko sa kanya. Bawat pagkakataong isinantabi ko ang sarili ko para lang available lagi sa pangangailangan niya. Hindi mapait ang liham. Liham ito ng pagtuturo. Gusto ko maintindihan niya eksakto kung ano ang nawala sa kanya. Kasama ng liham na ito ang lahat ng legal documents na pinirmahan ko ngayong linggo. Pagbabago ng will, pagkansela ng health card na ako ang nagbabayad. Notification na bilang kusigner ay ginagamit ko na ang karapatan ko dahil sa job instability ni Danilo. At pagkansela ng lahat ng financial support na natatanggap mo sa akin. 23 pahina lahat. Detalyado kung paano magbabago ang buhay niya ngayong nawala na ako, gaya ng wish niya. Mas madali ang buhay mo nang wala ako. Ang huling sinulat ko. Pero mas mahal din. Sana sulit. Biyernes ng gabi, habang nag-iimpake ako ng 2 maleta lang, tumawag si Rosa. Hindi ko sinagot. 3 beses pa siyang tumawag. Pinatay ko na lang ang ring. Wala na akong sasabihin sa kanya. Sabado ng umaga, biglang dumating si Danilo sa pintuan ko. Pagod na pagod at desperado ang mukha. Julieta, pakiusap niya. Nakwento sa akin ni Rosa lahat. Alam kong mali ang sinabi niya. Pero please, huwag mo kaming ganituhin. Anong ganito? Kunwari walang alam ako. Ang pagtigil ng tulong. Ang pag-alis mo ng ganito. Kailangan ka ng mga bata. Kailangan ka namin. Nakakatawa. Noong gusto ni Rosa akong itaboy, abala lang ako. Pero ngayong nakita na nila kung ano ang nawala, bigla akong kailangan. Danilo, kalmado kong sabi, maliwanag na maliwanag ang asawa mo. Pasanin daw ako sa buhay niya. Iginagalang ko lang ang wish niya. Alam ko kung paano magalit si Rosa. Hindi niya talaga sineryoso. Hindi niya sineryoso. Mukha namang seryoso siya nang hiniling niya ang kamatayan ko bilang birthday gift. Yumuko siya. Alam niyang wala siyang depensa. Please, pakiusap pa rin niya. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Kakausapin ko si Rosa. Huli na, sabi ko habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Ipadama mo na lang ang halik ko sa mga apo ko. Linggo ang huling araw ko sa lungsod na yon. Gumising ako ng maaga at naglakad sa mga lugar na mahalaga sa akin. Ang ospital kung saan ako nagnurse ng 40 taon. Ang luneta kung saan ko dinala si Rosa noong bata pa siya. Ang simbahan kung saan ko siya ikinasal. Tahimik na paalam iyon sa buhay na puro para sa iba. Lunes ng 5 oras ng umaga. Kumatok si Aling Elvira dala ang sariwang kape at nakangising nakakaengganyo. Ready ka na sa great escape mo? Kindat niya. Ready na ready. Sagot ko habang binuhat ang 2 maleta. Nasakin ang susi mo at yung liham at lahat ng dokumento. Ilalagay ko sa mesa nila sa Miyerkules. Parang natakot lang ako nang makita kong wala ka na. Actingan mo ha, aalala ko. Parang totoong nag-alala ka. Julieta, 30 taon akong drama teacher. Oscar worthy too. Eksakto 6 oras dumating ang grab papuntang NAI. Habang iniaakyat ang maleta, lumingon ako 1 beses pa sa apartment ko. 15 taon akong nakatira roon. Pero kakaiba, hindi ako nalungkot. Para akong nakalaya sa kulungang ako mismo ang gumawa. Sa loob ng 40 minutong biyahe papuntang airport, naisip ko lahat ng iniwan ko. Volunteer work ko sa EGA. Daily routine, patuloy na pag-aalala kay Rosa. Pero naisip ko rin ang lahat ng naghihintay sa akin. Kalayaan, sariling desisyon, sariling pera, walang bigat ng emosyonal na pangangailangan ng anak ko. Sa airport, habang naghihintay ng flight, 3 missed call si Rosa, tapos 1 text. Nay, sobra ka naman. Naiyak na mga bata sa'yo. Tawagan mo ako. Binura ko nang hindi nag-reply. Mahaba pero mapayapa ang 14 na oras na biyahe papuntang Zurich. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, walang nakakaalam kung nasaan ako. Walang tumatawag para humingi ng favor, pera,
o oras. Nakalalasing na kalayaan. Habang nasa eroplano, sinulatan ko ang journal ko ng lahat ng nangyari sa nakaraang linggo. Gusto ko maalala ko eksakto kung ano ang pakiramdam ng paglaya mula sa toxic na relasyon. Kahit pa anak ko ang kalaban. Martes ng gabi, local time, dumating ako sa Zurich. May nakahintay na representative ng agency na may karatulan ng pangalan ko. Ginang Cruz, ngiti niya. Welcome to Switzerland. Sana handa ka na sa bagong adventure. Higit pa sa handa, sagot ko. At sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming linggo, totoo ang ngiti ko. Dinala niya ako sa maganda, pero maliit na furnished apartment sa gitna ng Zurich na may tanawin ng lawa at bundok. Isang buwan muna akong titira roon habang nagdedesisyon kung mananatili ng permanente. Nandito po lahat ng info, sabi niya habang iniaabot ang folder. German classes, senior activities, social groups, at may appointment na po kayo bukas kay financial advisor. Noong gabing yon natulog ako ng mahimbing na mahimbing. Walang teleponong tumutunog, walang humihingi ng anuman, walang responsibilidad maliban sa sarili ko. Miyerkules ng umaga, maaga akong gumising at nag-coffee sa tabi ng lawa. Bumili ako ng sariwang bulaklak para sa apartment. At sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming dekada, gumastos ako ng 5,700 sa isang magandang silk scarf. Dahil lang gusto ko, hindi iniisip kung mas kailangan ba yon ni Rosa. Habang naglalakad sa Zurich, kinuwenta ko sa isip kung magkano ang nagastos ko kay Rosa sa nakalipas na 5 taon lang. Mga 3 milyon. Pera na maaaring nagamit ko para mag-ikot sa Europa. Mamuhay ng komportable. Tuparin ang mga pangarap na matagal kong iniwan. Nang magnegatibo 2:00 ng hapon, 8 oras ng umaga sa Maynila. Nakaupo ako sa bench sa tabi ng lawa at naghintay. Alam ko sa ilang oras ay sasabog na ang cellphone ko. Eksakto 5 oras ng hapon. Nagsimulang mag-vibrate. Si Rosa. Pinatay ko lang. Sunod-sunod na tawag ulit. Sa wakas, sinagot ko. Nay, sigaw niya, basag ang boses. Nasaan ka? Pumunta si Aling Elvira, dito dala ang sulat mo. Sabi niya na wala ka raw. Anong nangyayari? Kamusta, Rosa? Kalmado kong sagot habang tinatanaw ang lawa. Nabasa mo na ba ang sulat? Nabasa ko. Nababaliw ka ba? Paano mo kami magagawa nito? Nasaan ka? Nasa lugar ako kung saan ko dapat nararapat. Malayo sa'yo, gaya ng wish mo. Hindi ko to ang ibig sabihin. Galit lang ako. Hindi ko sineryoso. Hindi mo sineryoso nang sabihin mong ang pinakamalaking wish mo sa kaarawan ay mamatay ako. Mukha namang seryoso ka. Stress lang ako. Nawalan na naman ng trabaho si Danilo. Mahira ang mga bata. Huwag mo naman akong iwanan. At ngayon kailangan mo na naman ako. Umuwi ka na, Nay. Please, promise hindi na ako magsasabi ng masasakit. Kailangan ka namin. Kailangan nyo ako o kailangan nyo ang pera ko. Matagal na katahimikan. Kailangan kita, bulong niya, pero halatang pek. Rosa, 45 taon akong nabuhay para sa'yo. At nang kailangan ko naman ng pagmamahal mo, hiniling mo akong mamatay. Hindi na maibabalik ang mga salitang yon. Sorry na, Nay. Please. Hindi now, Rosa. Tapos na. At alam mo ba? Salamat. Kasi sa wakas nagising ako. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming dekada. Nabubuhay ako para sa sarili ko. At sobrang sarap. Binabaan ko siya. Pagkatapos ay tinurn off ko na nang tuluyan ang cellphone. Kailangan ko ng katahimikan para ma-enjoy ang unang gabi ko ng kalayaan. Noong gabing yon, nag-dinner ako mag-isa sa magandang restaurant sa tabi ng lawa. Umorder ako ng pinakamahal, salmon with truffle na 4,800 at isang buong bote ng French wine. Matagal ko nang hindi ginawa yon. Lagi kong iniisip na, sayang ang pera, baka kailanganin pa ni Rosa. Kinabukasan, Huwebes, binuksan ko ulit ang cellphone. 47 missed calls, 23 messages. Lahat galing kina Rosa at Danilo. Unang-una pa rin emotional. Nay please sagot naman, sobrang nag-alala kami. Maya-maya nagiging banta na. Kung hindi ka sasagot, ipapatawag na namin ang pulis. Tapos nagiging financial na agad. Tinawagan kami ng bangko. Kinansela mo ang joint account. Paano na ang emergency namin? At ang pinakabongga, tinawagan kami ng lawyer ng housing loan. Sabi pwede mo raw bawiin ang bahay. Hindi mo kami pwede mawalan ng bahay dahil lang sa away. Binasa ko lang lahat ng nakangiti. Isang reply lang ang ibinigay ko. Nasa mabuti akong kalagayan. Nasa lugar ako kung saan ako masaya. Huwag nyo na akong hanapin. Sagot agad ni Rosa sa loob ng 5 minuto. Hindi mo naiintindihan. Mawawalan kami ng bahay.
Mawawala lahat sa amin. Sumagot ako. Ngayon mo naintindihan kung gaano kahalaga ako sa buhay nyo. Sayang, huli na ang gising. Kinahaponan, nakipagkita ako sa Swiss financial advisor na si G. Hans Meyer. Matanda, propesyonal, at alam na alam ang sitwasyon ng mga retiradong Pilipino sa Europe. Sa pensyon nyo po mula sa SSS at GSIS, kasamang ipon nyo. Kayang-kaya nyo pong mamuhay ng komportable dito habang buhay. May magandang healthcare din para sa mga retirado. Paliwanag niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagbilang ako ng pera beses sa pangangailangan ko lang. Walang emergency ni Rosa. Walang braces ng kambal. Pwede nyo rin po i-invest ang kalahati sa Swiss bonds. Sa 5 taon, maaring double na ang pera nyo. Double. Noon pa sana ako nagumpisa kung hindi ko lang lahat ibinigay kay Rosa. Biyernes ng umaga, sumali ako sa hiking group para sa mga senior. 8 babae at 4 na lalaki. Edad 60, 78. Sa boss, nakipagkwentuhan ako kay Aling Ingrid. 71 anyos na Aleman na 2 taon na rin sa Switzerland. Anong nagdala sa'yo rito? Tanong niya. Anak ko. Sabi niya ang pinakamalaking birthday gift na gusto niya ay mamatay ako. Nanlaki ang mata niya. Seryoso. Dead serious. Pagkatapos kong pundohan ang bahay nila, palakihin ang mga anak niya, at isacrifice ang retirement ko, sabay sabi niya nakakasamid lang ako. Tumawa siya ng malakas. Brave ka. Ako, 5 taon bago ko nagawa iwan ang toxic kong pamilya. Ginawa akong walking ATM ng anak ko. Sa buong araw, nagkwentuhan kami. Nalaman kong hindi ako nag-iisa. Maraming ina sa buong mundo ang ginagago ng sarili nilang anak. Gabi, binuksan ko ulit ang cellphone. 62 missed calls. 47 messages. Unang mga message, please na umuwi ka na. Umiyak na mga bata. Bandang huli, tinawagan kami ng bangko. Pwede mo raw kunin ang bahay. Hindi pwede ganito. At pinakahuli, tinawagan ko na lahat ng ospital, pulis, kaibigan mo. Walang nakakaalam kung nasaan ka. Kung may mangyari sa'yo, kasalanan ko to. Please sabihin mo lang na okay ka. Hindi siya nagsorry kahit minsan. Walang patawad sa sinabi ko. Puro epekto sa kanila ng pagkawala ko. Isang reply lang ulit ako. Masaya ako ngayon kaysa kailanman. Natural consequence ito ng ginawa at sinabi mo. Sana matuto ka bago pa huli sa iba mong mahal. Sagot niya agad. Please Nay, ayusin natin to. Promise hindi na ako ulit magsasalita ng masakit. Umuwi ka na lang. Huling reply ko. Walang empty promise ang makakapag-ayos ng sirang puso. Ipinakita mo kung ano talaga tingin mo sa akin. Hindi na maibabalik yon. Pagkatapos, binlock ko na siya, si Danilo, at lahat ng numero nila. Tapos na ang kabanata. Lunes ng umaga, pumirma na ako ng permanent residency papers kay G. Meyer. Inayos ko na rin ang paglipat ng buong pensyon ko at pagbebenta ng apartment ko sa Maynila. Sigurado na po kayo? Tanong niya. Hindi pa ako naging siguradong-sigurado sa buong buhay ko. Sagi ko habang matatag ang kamay ko sa pagpirma. Kinahaponan, tumawag si Aling Elvira. Julieta, kailangan mong marinig to. Pumunta si Rosa kahapon sa bahay ko. Umiyak ng hysterical. Nagmakaawa siya na sabihin ko kung nasaan ka raw. Sabi ko, hindi mapapatawad ang ginawa mo sa nanay mo. Kung ako si Julieta, matagal na rin akong nawala. Natigilan siya bigla nung nalaman niyang alam ng buong barangay kung gaano siya kalupit sa'yo. May sinabi ba siya tungkol sa pera? Naman. Sabi niya hindi na nila mababayaran ang bahay. Pinipressure na sila ng bangko. Walang-wala na raw sila. Basically, ngayon niya lang naramdaman kung ano ang mawala ka. 3 linggo pagkatapos ko dumating sa Switzerland. Ganito na ang buhay ko. Lunes Meyerkuls Bayerns, German class. Martes at Huwebes, watercolor painting class. Linggo, book club ng mga expat. Unang beses sa maraming dekada. Puno ang kalendar ko ng mga bagay na ako lang ang pumili. At ang pera, hindi na nawawala, lumalaki pa. Ang investment ko kay G. Meyer, unti-unting dumarami. Wala nang emergency ni Rosa na sumasabay. Isang Huwebes ng umaga, habang nag-almusal ako sa paborito kong cafe sa Lawa, may tumawag na unknown international number. Sinagot ko, Ginang Julieta Cruz. Tanong ng babae sa American accent. Yes po. Si Sarah Santos po ito from YesBully Family Services. May reklamo po kaming natanggap tungkol sa inyong kalagayan. Natigilan ako. Anong reklamo? Ang anak niyo po na si Rosa Cruz ang nag-file ng reklamo na baka po may dementia kayo at delikado ang mga desisyon niyo. Bigla raw kayong nawala at namumuhay daw sa mahirap na kondisyon abroad.
Hindi ako makapaniwala. Miss Santos, wala po akong dementia. Nasa Switzerland po ako sa sarili kong desisyon. May magandang apartment, magaling na healthcare, at perpektong pag-iisip. Pek po lahat ng sinabi ng anak ko. Pagkatapos ng 3 oras na evaluation sa American Consulate sa Zurich, opisyal nang nakasulat. Ginang Cruz ay nasa perpektong mental health, at ang lahat ng desisyon ay ginawa ng may ganap na linaw ng isip. Walang batayan ang reklamo. Nang tumawag ulit ang YesBLE, sinabi nila, isasara na po namin ang kaso. May record na po ngayon si Rosa ng false complaint. Magandang regalo yon. 4 na buwan pagkatapos, nabalitaan ko kay Ate Andres na na-foreclose na ang bahay nila Rosa. Dahil consignor ako at ginamit ko ang karapatan ko, nabili ng bangko ang property. At dahil consignor ako, nakabawi ako ng 1-0, 500,000 original down payment panandang pandagdag interes, plus 5,500,000 mula sa pagbebenta ng apartment ko sa Maynila. Kabuuan, halos 16 na milyon na bagong pera. Sa 72 anyos, ngayon 75 na ako. Mas mayaman ako kaysa kailanman. May 35 milyon sa bangko, best-selling book, at kapayapaang hindi ko akalain na mararanasan ko pang muli. 1 taon pagkatapos ng libro ko, kapag naging pasanin ang pag-ibig, paglaya sa emosyonal na pang-abuso ng anak pagkatapos ng 70, naging bestseller ito sa Pilipinas, Singapore, at Europe. Libu-libong babae ang nagsulat sa akin. Naligtas niyo po ako sa pagiging walking ATM ng anak ko. Salamat po, umalis na rin ako sa bahay nila at masaya na ako ngayon. 30 anyos na babae pa nga ang nagsabi. Salamat po, binasa ko ang libro nyo at nagsorry ako sa nanay ko bago pa huli. 2 taon pagkatapos, may pisikal na liham akong natanggap. Sulat kamay ng kambal, 12 anyos na sila ngayon. Mahal na Lola Julieta. Sabi ni Daddy totoo pala talaga lahat. Sabi ni Mommy noon masakit daw mga sinabi niya sa'yo, kaya ka umalis. Miss na miss po namin kayo. Kapag malaki na kami, pupunta po kami diyan sa Switzerland kung gusto nyo po. Mahal na mahal po namin kayo. Umiyak ako ng 1 oras, hindi sa lungkot, kundi sa galak. Tama ang ginawa ko. Ngayon, 3 taon na ang nakalipas mula sa karawang iyon na binigay ko, kay Rosa ang pinakamalaking birthday gift niya, ang pagkawala ko. Nakaupo ako sa balkonahe ko sa Zurich, tinatanaw ang kabundukan, habang sinusulat ang huling linya ng kwentong ito. 75 anyos na ako, may higit 40 milyon sa bangko, best-selling book, totoong kaibigan mula sa buong mundo, at kapayapaang hindi ko alam na posible pa pala. Hiniling ni Rosa na mawala ako sa buhay niya. Ibinigay ko sa kanya, sa pinakamaganda at pinakamakapangyarihang paraan. Ang hindi niya inasahan, sa pagkawala ko, nawala rin sa kanya ang taong nagpapatakbo ng buong financial niyang mundo sa loob ng dekada. Ang pagkawala ko ang naging regalo ko sa kanya. Ang bagong buhay ko ang naging regalo ko sa sarili ko. At sulit ang bawat luha, bawat sakripisyo, bawat sakit na naghatid sa akin dito. Kung minsan, ang tanging paraan para iligtas ang sarili mo ay ang magkaroon ng lakas ng loob na mawala ng tuluyan. At muling isilang bilang taong talagang para sa iyo. Salamat sa pagbasa. Kung nagustuhan niyo ang kwento, super thanks lang po sana para makapagpatuloy ako ng mga ganitong kwento. Kung saan kayo nakikinig ngayon, comment nyo po sa baba. Mahal ko kayo.